Good morning sa lahat. Tara, pagbasa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today, 16 February 2024. Nandito na tayo sa aklat ng Awit, chapter 23. Si Yahweh ang ating pastol. Awit ni David. Awit, chapter 23, verse 1. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Verse 2. Ipinapahimlay niya ako sa lunti ang pastulan at tinaakay niya sa tahimik na batisan. Verse 3. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Awit chapter 23 verse 4. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ika'y aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Verse 5. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay binubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Verse 6. Kabutihay, pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan. Ang dakilang hari, awit ni David, awit chapter 24. Awit chapter 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. So si Father God ang may-ari ng buong daigdig guys. Okay, ulitin natin. Awit chapter 24 verse 1, ang buong daigdig at ang lahat ng naroon, ang may-ari si Yahweh na ating Panginoon. Verse 2, itinayo niya ang daigdig sa ibabaw ng karagatan, inilagay ang pundasyon sa mga tubig at sa kalaliman. Verse 3, sa burol ni Yahweh, sinong nararapat umahon? Sa banal niyang templo, sinong dapat pumaroon? Verse 4, ang taong malinis ang buhay pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Verse 5. Bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan, ipahahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Verse 6. Ganoon ang mga taong lumalapit sa Diyos, silang dumudulog sa Diyos ni Jacob, sila. Verse 7, buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan, buksan ninyo pati ang lumang pintuan, at ang dakilang hari papasok at daraan. Verse 8, sino ba itong dakilang hari? Siya si Yahweh na malakas at makapangyarihan, si Yahweh matagumpay sa labanan. Verse 9, buksan niyong mabuti ang mga tarangkahan, buksan ninyo pati mga lumang pintuan. At ang dakilang hari papasok at daraan. Awit chapter 24 verse 10, sino ba itong dakilang hari? Ang makapangyarihang si Yahweh, siya ang dakilang hari, sila. Awit chapter 25, panalangin upang patnubayan at ingatan, katha ni David. Awit chapter 25 verse 1, sa iyo Yahweh, dalangin ko'y ipinapaabot. Verse 2, sa iyo o Diyos, ako'y tiwalang lubos, huwag gayaang malagay ako sa kahihiyan at pagtawanan ako ng aking mga kaaway. Verse 3, mga may tiwala sa iyo, huwag malagay sa kahihiyan at ang mga taksil sa iyo'y magdanas ng kasawian. Verse 4, ituro mo sa akin, Yahweh, ang iyong kalooban at ang iyong landas sa akin ay paalam. Verse 5, turuan mo ako mamuhay ayon sa katotohanan, sapagkat ikaw ang Diyos ng aking kaligtasan. Sa buong maghapoy, ika'y inaasahan. Awit, chapter 25, verse 6. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Verse 7. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Verse 8. Si Yahweh ay mabuti at siya ay makatarungan, itinuturo niya sa makasalanan ang tamang daan. Verse 9, sa mapagkumbaba siya ang gumagabay, sa kanyang kalooban kanyang inaakay. Verse 10,
Tapat ang pag-ibig, siya ang patnubay sa lahat ng mga taong sumunod. Sa utos at tipan siya'y sumusubaybay. Verse 11, ang iyong pangako, Yahweh, sana ito pa rin. Ang marami kong salay, iyong patawarin. Verse 12, ang taong kay Yahweh ay gumagalang matuto ng landas na dapat niyang lakaran. Verse 3, ang buhay nila'y palaging sagana. Ang buhay nila'y palaging sasagana. Mga anak nila'y magmamana sa lupa. Verse 14, sa mga masunurin, si Yahweh ay isang kaibigan. Ipinapaunawa niya sa kanilang kanyang kasunduan. Verse 15, si Yahweh lang ang laging inaasahan na magliligtas sa akin sa kapamakan. Verse 16, lingapin mo ako at ako'y kahabagan pagkat nangungulila at nanlulupaypay. Verse 17, pagkaanin mo ang aking mga pasanin, mga gulo sa buhay ko'y iyong payapain. Verse 18, alalahanin mo ang hirap ko at suliranin at lahat ng sala ko ay iyong patawarin. Verse 19, tingnan mo't napakarami ng aking kaaway at labis nila akong kinamumuhian. Verse 20, ipagtanggol mo ako at iligtas ang aking buhay. Huwag tulutang ako'y malagay sa kahihiyan pagkat kaligtasan ko'y iyo. Pagkat kaligtasan ko'y sa iyo nakasalalay. Verse 21, iligtas nawa ako ng kabutihan ko at katapatan sapagkat ikaw ang aking pinagtitiwalaan. Verse 22, hanguin mo, Awit chapter 25 verse 22 guys. Hanguin mo, O Diyos, ang bayang Israel sa kanilang kaguluhan at mga suliranin. Nandito na tayo sa Awit chapter 26. Matibay-tibay yung lalamunan natin ngayon guys kasi nagpagamot na tayo kahapon. So pagka may gamot, malakas ang loob magbasa ng magbasa. Okay, nandito na tayo sa Awit chapter 26. Panalangin ng isang mabuting tao, katha ni David. Awit chapter 26 verse 1, ipahayag mo ako, Yahweh, na walang sala, pagkat ako ay matuwid at sa iyo lubos na umaasa. Verse 2, Yahweh, ako'y siyasatin mo, at subukin hatulan mo ang iniisip at ang aking hangarin. Verse 3, pag-ibig mo wagas ang aking patnubay, ang iyong katapatan ang lagi kong kagapay. Verse 4, di ako nakikisama sa walang kwentang tao. Hindi ako nakikisa sa mga hipokrito. Verse 5, ang nakikisama sa kanila ay aking kinamumuhian, at ang makihalo sa kanila ay aking iniiwasan. Awit chapter 26 verse 6, kamay ko'y malinis pagkat ito'y walang kasalanan. Ako'y lumalakad, Yahweh, sa paligid ng iyong altar. Verse 7, awit ng pasasalamat ay aking inaawit. Gawa mong kahanga-hanga ay aking sinasambit. Verse 8, mahal ko, Yahweh, ang templo noong tahanan sapagkat, ulit guys, mali ako nabasa. Awit chapter 26 verse 8, mahal ko, Yahweh, ang templo mong tahanan, sapagkat naroroon ang iyong kaluwalhatian. Verse 9, sa parusa ng masama, huwag mo akong idamay, ilayo rin sa parusa, at mahihilig sa pagpatay. Verse 10, mga taong walang magawa kundi kasamaan, at palaging naghihintay na sila ay suhulan. Verse 11, ngunit para sa akin, gagawin ko ang tama, kaya iligtas mo ako at sa akin ay maawa. Awit chapter 26 verse 12, ako ay ligtas sa lahat ng kapahamakan, pupurihin ko si Yahweh sa gitna ng kapulungan. Bukas na itong chapter 27 guys. Hindi ako inoobo, walang, kita mo naman tuloy-tuloy. Thank you Father God for the good health. Okay, February 17 bukas guys, diba? 16 today, 17 bukas, 2024. Basta mahalaga guys, ipag-pray natin, good health lang tayo para fit to work tayo parati. Tapos may income tayo pag ganun. Diba? Mahalaga good health sa panahon natin ngayon. Bye everyone, God bless.